Hello, what's up? This is Coltman back again for another unboxing, and diretso na natin ito ng detalyadong review actually. So this is from B-Link again. Yes, nagpadala na sila sa atin ng B-Link. Don't worry, hindi po ito bayad. So, walang usapan na kailangan kong bulahin ng product or sila para lang magawa itong video na to. So, sila nagpadala, i-test ko base sa observation ko. Okay? So, this one is the B-Link EQ R6. Yes. So, expectations muna meron tayo at least. Ito lang yung medyo makikita natin na AMD Ryzen 7 7735HS. So, high performance ito kasi HS yung nakalagay. 24GB na RAM. 24GB na RAM po yan ha. 1TB na storage. Wi-Fi 6 na rin po siya at LAN na 1GB ang supported niya. Okay? And of course, 50 to 60Hz on 100 to 240 volts. So, pwede po siya sa Pilipinas. Okay? Ang possible po na price niya is around, alam ko, lagpas lang ito ng 20,000 pesos. So, ganito po na meron kayong Ryzen 7 at 24GB at 1TB storage. Around 20,000 mahigit lang. Sa tingin nyo, sulit ito. To be honest, hindi ko pa siya nakikita pero tingin ko sulit na ito. But still, papakita ko para sa inyo and of course, itetest natin to along the way. So unbox na natin. Ayun, pinupush pala yun. Ito na nga. Yun. So ito na nga yung unit. Tabi muna natin saglit. Check muna natin kung anong kasama para hindi natin babalikan mamaya. Hello. Meron silang hello. EQR manual. Some sort of manual din about USB supply settings. Meron tayong HDMI power cord. Mukhang wala na, yun lang. So ito po ang kasama sa box. Yan. Okay, continue na tayo. Tutur ko muna kayo bago tayo mag-start sa mga test na yan. Tour ko muna kayo saglit. Yun. So ito na nga siya. B-Link. Ganda na ginamit na texture, no? Dito sa harap is meron tayong USB Type A. I'm not sure kung USB 3 or USB 2 ito. Pero dahil walang blue, I assume muna sa ngayon na USB 2.0 ito. Maybe check ko later. And then meron tayong headphone jack. I'm not sure about that part. Kung ano yan. Is that microphone or what? Kasi may LED na rito. So I'm not really sure about that. Check natin mamaya. USB Type C. The power button. Sa gilid, wala. Sa pinakalikod, meron tayong dalawang Type A ulit. Dalawang Type A. Oh, tatlo na pala. Tatlo, bali, totally meron tayong 4 na USB Type A, dalawang HDMI, dalawang LAN port, nice, and then yung power port. I believe ito ay sa exhaust, and then sa kabilang gilid, wala na rin. Sa baba, meron tayong rubber na material dito, para siguro mas kumapit siya sa surface, which is okay, nice. And kung di ako nagkakamali, meron din tayong parang exhaust dito sa ilalim. So that is why medyo nakaangat siya. At syempre, bubuksan na natin yan, diretso na. And syempre, bubuksan natin. Ooh, lala. So, nakikita natin, from here, meron po siyang RAM na 12GB. So, dalawang RAM po ito. Very good, dual channel. Dapat ganyan, para mas malakas. Mas mabilis po kasi ang RAM kapag dual channel kaysa sa isagad natin na 24GB na isang channel lang ginamit. Mas maganda po pag dual channel. Especially ganitong mga integrated na graphics or built-in yung graphics card. Now, hanapin natin yung, I believe ito yung storage. Let's see. As you can see po, ito pong unit na to ay upgradable and repairable, which is yung po ang kailangan natin. Especially, alam natin na mga electronics ay hindi naman permanent or prone sa damage the more na ginagamit or na-abuse. Hindi siya nag-open. Why? Oh, ito pa palang isa. So, may marami siyang screws. Okay. Okay, meron pa siyang isang extra slot para sa expansion ng storage. You know, so M.2 po ito na SSD, another one. Gusto ko makita kung ano yung ginamit na brand na SSD storage dito na 1TB. Meron pang isang screw dito siguro, hindi ko nakikita. Tingin ko kailangan kong buksan tong isang to. Meron yung screw dito sa ilalim na nakatago. This is tricky, in fairness. Yun. So ang ginamit dito ay ayun, M.2 PCIe. This is Fison. Yun po yung ginamit na brand na M.2 rito. Dito sa part na to. And then meron tayo doon Wi-Fi. And I believe sa pinakalikod nito yung pinaka CPU or yung Ryzen na CPU. Kaso ang dami pang tatanggalin na tornilyo. Pero at least nakita na natin yan. And of course, again, meron po tayo dito extra lagayan ng storage. Now, balik na natin. So yun, after 2 to 3 weeks, going 3 weeks na yata, this B-Link EQ R6, well, ito na po yung kanyang actual result. So benchmark muna tayo.
Okay? Isusunod ko na dyan yung actual use, yung actual gaming. Pero benchmark muna tayo. So, tingnan nyo na sa screen, ginamit natin siya sa Cinebench, sa Geekbench, Firmware, Crystal Disk, SSD test, so on and so forth. Yan, makikita nyan. I-post nyo na lang yung video kung gusto nyo makita yung result. Pero syempre, mas naglilin ako kasi sa actual usage. So, bago tayo pumunta sa actual usage, ito na rin po yung kanyang full specs. Yan, natest na natin yan. Yan po ang kanyang specs na meron dito sa unit na ito. This one. Okay, the B-Link EQR6. Post nyo na lang yung video kung gusto nyo pang basahin. Alright? Yan. Now, performance. So, pagbasahin nyo na yung mga games natin dito, pero ito lang yung mga meron ako. Sa Little Nightmares, sinet natin siya sa high graphics muna at 1080p. Yes. Stable po siya around 40 to 45 FPS. Not bad. High graphics po ito at 1080p ha. Tapos, ang konsumo po niya is around 45 to 50 watts using my power station na Blue Yeti. Yan, para gusto ko kasing ma-monitor kung gaano siya kalakas kumain ng kuryente. So, makikita nyo, binabanggit-banggit kayo dito. Tapos, nilipat ko siya ng konti sa The Sims 3. Open world po ito kung mga familiar sa inyo sa The Sims 3. Sinet po natin siya muna sa max at 1080p. Nag-run po siya ng 80 to 110 FPS. So, ang ganda po rito ng performance niya sa The Sims 3 at max settings. Max graphics po ito at 1080p resolution. Konsumo rin siya ng 40 to 55 watts. Now, lumipat tayo sa medyo bago-bago at medyo mas mabigat-bigat. CarX Street. Yes, meron palang CarX Street sa PC. So, tinest natin siya. Set ko muna nung una sa Ultra at 1080p, medyo hirap siya. Nakakuha lang tayo ng 20 to 25 FPS at stable lang siya around 20 to 25 FPS. Siyempre, mababa yun. So, binaba ko siya ng konti sa high graphics pero 1080p pa rin ang resolution. Nakakuha tayo ng improvement na konti, 25 to 28 FPS naman. Now, binaba ko pa siya lalo sa medium settings at 1080p pa rin, 30 to 35 FPS. So, medyo decent na. I think acceptable na kahit pa paano sa akin yun. Sa akin, ewan ko sa inyo, iba sa inyo 60 FPS pataas talaga. Pero sanay kasi ako maglaro sa Nintendo Switch ng 30 FPS lang eh. So, para sa akin, okay na yan, medium 1080p at 30 FPS, 30 to 35, okay ng konti. Pero syempre, gusto ko makita talaga kung may tataas pa siya. Sinet ko siya sa medium pa rin, pero this time, 720p na. Nakakuha tayo ng 30 to 50 FPS, nagfa-fluctuate siya. Yes, power usage averages around 50 to 60 watts. So dito, medyo malakas ang konsumo niya sa kuryente. From kanina, around 40 to 45 watts lang. This time, umakyat tayo ng 50 to 60 watts. Playing CarX Street. So basically, medyo heavy siya sa graphics actually at saka sa CPU kung makikita niyo dyan sa taas, sa kaliwa. Now, lipat tayo sa online. Valorant. So, sinet natin siya sa medium at 1080p. Actually, okay ang performance niya sa 1080p dito, even if medium. Naglalaro po siya sa around 80 to 110 FPS. So, kung i-accept nyo to sa high graphic settings, malamang makakuha kayo rito ng around 60 to 80 FPS. Pero, just so you know, maganda naman ang medium settings at 1080p. So, 80 to 110 FPS, solid na. And of course, sa power consumption naman, naka-average po siya around 45 to 50 watts. So, not bad na rin kayo paano. Now, medyo heavy ulit tayo ng konti. Dirt Rally 2.0, tinest natin, medium graphics, pero 1080p. Nagfa-fluctuate siya around 40 to 50 FPS. Not bad. I think okay na yan. Playable na yan sa medium graphics. Around 40 to 45 watts naman ang konsumo niya. Now, akit pa tayo na mas mataas ng konti. Assassin's Creed Valhalla. Sinet ko siya sa high graphics, 1080p. Naglaro siya around 15 to 30 FPS. So, medyo may konting frame drops tayo dito sa high graphics. So, binaba ko siya sa low graphics, pero 1080p pa rin. Medyo tumaas-taas ng konti, 28 to 30 FPS naman yung average niya, which is, I think that's better. Okay na yan. So, para sa akin, playable na ang 28 to 30 FPS. Pero, syempre, sinet ko pa siya lalo, binaba ko pa siya lalo. Low settings, 720p na lang. Dito, talaga medyo mas naging decente siya. 35 to 55 FPS. At ang konsumo ng kuryente nga lang, 50 to 65 watts sa power station natin. Yes. Now, lipat tayo sa Sekiro. Sa mga naglalaro dyan ng Sekiro, medyo mahirap-hirap tong larong to. Sinet ko siya nung una sa high graphics at 1080p. Nag-average po siya ng 25 to 30 FPS. So, not bad. Kaya po niya ang high graphics, 1080p, kasi 25 to 30 FPS is playable pa rin naman. Pero sinet pa rin natin siya sa low graphics at 720p na lang, okay? This time, mas umokay siya syempre. Stable na siya around 50 to 60 FPS. Very playable po. At ang konsumo sa kuryente around 40 to 50 watts sa Blue Yeti power station natin. Okay? So, not bad. Pwede po kayo maglaro dito. Kahit high graphics, kung okay lang sa inyo 25 to 30 FPS. And going low, kung gusto nyo ng 50 to 60 FPS. And finally, ang pinakamabigat sa lahat, God of War. Set natin to original. Original graphics lang at 1080p. Nagpa-fluctuate po siya around 20 to 30 FPS. So, may konting frame drops once in a while. So, ang ginawa ko, binaba ko na lang siya sa low graphics,
720p. Dito, nag-improve ng bahagyang-bahagya lang, pero at least playable na. 25 to 30 fps na siya at 50 to 60 watts nga lang na power consumption sa power station ko. So that means medyo malakas-lakas ang kain ng kuryente niya kapag talagang heavy sa graphics at 3D yung games at saka mostly games pala, games. Okay, now, sa video editing, dito medyo mataas ang expectations ko kasi ang ganda niya sa gaming. Kasi yung yung billing ko na nauna na Intel Ultra 5, maganda siya sa editing pero weak siya sa gaming. This one, akala ko porque mataas siya sa gaming is magaling siya sa editing. But no, medyo nadismaya ako. Although yes, kaya niya yung 4K at 60 FPS. Yes, ayan, papakita ko sa inyo sa screen. Nag-edit tayo and nag-produce na tayo. Although wala pong issue during editing, sa mismong rendering na, sa mismong final production na, yung 9 minutes na video na 4K at 60 FPS is natapos niya ng 14 minutes. Whereas, yung same 4K video na yon, nung tinry ko sa aking Intel Ultra, is nakuha lang niya ng 6 to 7 minutes, I believe yon. Around 7 minutes lang. So basically, usable siya sa video editing, pero wag nyo tataas ang expectations nyo, babaan nyo ng konti kasi hindi ganun kabilis yung kanyang decoding and encoding. Okay? Medyo may katagalan bago niya matapos ang isang 4K at 60 FPS. So, pwede sa video editing, pero babaan nyo ang expectations nyo. So, yun po ang nakuha natin na performance dito kay Beelink EQ R6. Gaming, good. Video editing, okay. Okay lang. Okay siya. So overall, sa power consumption na observe ko lang sa kanya, base rito sa record ko, ang average ni Beelink EQ R6 sa power station ko na 300 watts is around 30 to 60 watts. Naglalaro siya dyan. Siyempre, depende sa bigat ng mga task na binibigay mo sa kanya. So yung 300 watts na yon, usually, natapos ko siya, nauubos ko yung 300 watts ng Bluetooth 300 watts ko na power station around 8 to 10 hours. So pwede na rin siguro kung outdoor kayo, nasa labas kayo or nasa outing kayo and dala nyo yung itong unit na to plus may power station kayo, pwede. Hindi naman siya ganun kalakas sa konsumo sa charge unless all gaming lang ginagawa nyo. Malamang yung 8 to 10 hours na yon, magbababa ng 6 hours na siguro kasi syempre malakas po kumonsumo ang gaming kapag ka gaming talaga siya. So yun, napansin ko lang. So yun, observations ko lang kasi yun lang mga meron akong tools dito. So yun ang ipapakita ko sa inyo, yun sinasabi ko sa inyo. I hope maging helpful pa rin yan at magkaroon kayo ng idea kung gaano talaga ka reliable or hindi reliable si Beelink EQ R6. Okay? Now, for connectivity, mention ko lang, no, meron siyang Bluetooth 5.2, so okay po siya sa mga Bluetooth peripherals natin, audio, mouse, keyboard, etc. Pwede po. Dalawa po ang gigabit LAN niya. Of course, nakikita nyo naman dito. Yan. Dalawa po ang kanyang LAN port. That's for internet and intranet. So, pwede nyo pong pagsabayin ang local network nyo at ang internet nyo, public network, okay lang po yun. Pwede nyo pong pagsabayin. Yung po ang purpose ng dalawang ito. So, very good po ito actually sa mga office use. Yes, may mga server kayo sa loob ng office nyo. Yes, you can use this. Dalawang LAN niya, very good po. And I believe itong USB Type-C niya, ito sa harap, hindi po siya Thunderbolt. Yung USB Type-C sa harap na yan. Hindi po siya Thunderbolt. Yung nasa harap na USB Type-C na yan. Kaya niya lang is around 300 to 500 Mbps na speed. I believe ang max speed nito is hanggang 10 gigabits per second. And ang Thunderbolt, I believe is dapat nasa 4 gigabit pataas. Yes. So, hindi po siya Thunderbolt. Hindi po siya pwedeng lagyan ng display. Pero don't worry, sa likod naman po meron na tayong dalawang HDMI so you can connect to display ng sabay. And both po supported 4K at 60 FPS base sa test ko. Yan, kita nyo naman dyan sa screen. And finally, Wi-Fi 6 support. So yes, supported po niya. Kaya niya at least hanggang 1 gigabit per second naman na internet speed na bandwidth. Okay? Okay din po yung kanyang internet. Not bad. Now, gusto ko rin yung part nung disassemble natin siya is may option siya for expandability and of course repairability nandun din kasi nga madali siyang tanggalin, madaling ayusin, madaling palitan yung mga pyesa. Okay, except siguro kung masira natin yung board. But ang ganda po ng kanyang cooling system actually. For this whole time, 2 times ko lang narinig na nag-ingay yung fan niya, yung tumunog yung fan niya. And yung fan na yun hindi pa ganun kalakas. Actually pwede mo nang i-ignore. Hindi ganun kalakas po yung kanyang fan, which is very good. Hindi po siya nakakadagdag ng stress sa trabaho kapag medyo mabigat ang ginagawa mo, sumasabay pa yung tunog ng electric fan na sa loob. No. Okay po siya. Mas malakas pa rin ang tunog ng mga electric fan na ginagamit natin sa bahay. Yung kanya parang shhh, ganun lang. Parang, hindi ganun ka, basta hindi siya nakakaano. And tsaka bihira mo siyang marinig na tumaas talaga at mag-ingay ang electric fan. Sobrang bihira. At pag talaga siguro nasa mainit kayong lugar masyado or medyo nababad nyo na talaga sa masyadong heavy at matagtag talaga ng mga games and apps, especially video editing and heavy gaming, doon nyo na siguro talaga siya marinig, which is bihira lang din. Alright? So, very good siya doon. Maganda ang kanyang cooling system. So,
For the price, I believe nag-start ang price nito around 18,000 yung pinakamura po niya na base. I believe that's 8GB lang yata or around 12GB yung base. But this one, itong gamit natin is 24. This is 24GB RAM with 1TB na M.2 SSD. At ang price nito naglalaro lang around 22 to 23K. Now, sulit ba to? Aba, of course. May gaming ka na. Portability, 1TB tapos 24GB na RAM, meron ka na sa 22K. At best, yung max kapag hindi nakasale, 23K I believe. Sulit po ito. Usually nabibili mo lang yung ganitong mga specs na meron siya na kaya niyang gawin around 30 to 40 to even 50K pa nga eh. Meron dyan nag-50K pa. But this one, okay na po ito. Yun nga lang, paalala ko lang sa inyo again, during my test sa video editing, hindi po siya ganun ka-efficient sa video editing. More on productivity, multitasking, and overall, pwede na rin sa gaming as you can see sa test natin, di ba? So, okay na okay ito. Panalo po sa akin to. I can recommend this. Siyempre, nireluto ko pa rin. Narinig nyo naman, may mga negative tayo. Hindi natin pinuri ng 100% ito. Siyempre, sinabi ko pa rin kung ano yung pangit at na kulangan ako para sa kanya. But again, overall, bibigyan ko pa rin siya ng sulit na rating. So this again is the B-Link EQR6. Kung interesado po kayo rito, iwan ko yung link sa video description or ipipin ko sa comment section. And yun, I'm not sure kung gusto ko siya ibenta kasi parang gusto ko siya ibigay dito sa aking mga kids para gamitin. Pag-isipan ko muna. Kasi anong gandahan ako sa performance niya. At least pwede sa gaming kasi. At nakita niyo yung Valorant, di ba? Naglalaro siya sa 100 FPS at medium settings. Pwede. Minsan baka pwede rin ako maglaro dyan sa mini PC na yan. So anyway, hanggang doon lang. I hope nagustuhan niyo yung ganitong style ng pagre-review. I know hindi ito kasing ganda ng mga grande yung mga kilala dyan ng mga nagre-review ng mga PC, laptop, so on support. I'm trying my best. Ito lang yung mga tools ko sa ngayon. Pero hopefully, ma-purchase ko yung mga may bayad na mga benchmark. Hopefully, pag napadalas itong mga ganito, mga i-review, mapipilitan na akong bumili talaga ng mga may bayad talaga ng mga benchmark talaga. And looking forward to that. And I hope na appreciate nyo pa rin kahit na ito lang ang kaya kong i-offer na review muna sa inyo. So hanggang doon lang. This is Scottman. I hope consider you subscribe, like, and share. Hanggang dito lang, this is Scottman. I'll talk to you again soon.